naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong Shout pananaw out sa iyo, Rachi para Boom sa Menjola. sambayanang Salamat sa pag-share. Isa ka na sa BSCC family. opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Junebrat Onel Jr. Salamat sa pag-like sa isa ka na sa BSCC family. Danilo Macan Santos, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Dito ka nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, payapa. Di ka dapat maparuhara. Ngunit anong nangyari sa dangal? Pati pangalan sinugal para lamang magkaman hanggang sa maging usakan. Maaari pa Angelica Paz, salamat sa pag-like na magbago isa ka na sa BSCC family. kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Renato Cruz Sulit, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Maria Villarama, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Rachi Boom Menjola, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Maaari bang magbago kahit san ka man patungo? May daan Demetri pabalik Mendoza, salamat sa pag-like na isa ka na sa tama BSCC family. kung saan ka
ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payaman. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula, dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Louie Del Rosario, salamat sa pag-like na isa ka na Paglalahat sa ng mga BSCC konkretong family. pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Mercy Ong, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Okay, isang mapagpalaya at makabuluhang hapon po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa, iba't ibang dako ng kapuluan. Ngayon po namang araw na ito ng Lunes, muli tayong magkakasama hanggang mamaya sa kabuuan itong ating another edition nitong opinion at pananaw. At syempre, nais po nating magpugay sa lahat, lalo tigit, maaring yung iba, kabubukas lang or maaring iba, kanina pa nakatutok dito sa ating broad streamcast communicators. Pero alam mo ninyo, nagagalak po tayo dahil unang-una, yung mga natutunghayan ko sa ibang palatuntunan, nakamonitor na rin ngayon. Ayan. Maligayang panonood kay Ma'am Rachi Boom Mendiola. Ma'am Rachi, how are you? Hello. Thank you so much for joining in. I think this is your first time to join in dito sa ating pagsasimpapawid, no? Dito sa Broad Streamcast Communicators, particular dito sa Opinion at Pananaw. Okay. Maraming salamat sa iyong pakikibahagi. Ganon din kay Ma'am Maria Villarama. Good afternoon po. Si Ma'am Angelica Paz, sabi niya magandang Lunes ng hapon. Sabi ni Ma'am Angelica Paz, at blessed week ahead of us all. Sir Tony, more power sa inyo at sa buong BSCC family. Keep safe always, everyone. Yan, thank you so much. Si Ma'am Mercy Ong, magandang hapon Ma'am Mercy Ong, good afternoon. Sabi niya, ingat po kayo, God be with you always. Maraming salamat. Ma'am Mercy Ong, ayan. Si Kuya Rex Banjo San Pedro, yung ating point person, mula po naman dyan sa Geneva, Switzerland. Kuya Rex, medyo matagal ka na wala sa sirkulasyon. Kumusta na kayo dyan? And pakifeed mo lang kami kung anong latest development, particular yung mga COVID-19 cases dyan sa
parteng Switzerland. Okay? Ayan, si Kuya Louie Del Rosario, magandang hapon. God bless us all. Si Kuya Renato Sulit. Ayan, naka-monitor din. Ayan, at si Kuya Charlie Fry. Kuya Charlie, masaya ka ba dahil naka-general community quarantine? Ha? Masaya ka ba? Ha? Masaya kaya yung ating mga kababayan sa pagpitada ng tinatawag na ah, figure na nadagdagan na naman? Masaya kaya yung ating mga kababayan dun sa performance ng ating pamahalaan hinggil dito sa pagbaka o paglaban dito sa pandemya? Masaya ba kayo dahil doon sa mga dumating na limitado na bakuna, na donasyon pa, na hindi malaman kung saan napunta yung mga pinag-uutang para sa bakuna, hindi malaman kung saan napunta yung inaprobahan ng ating dalawang kapulungan ng Kongreso para ilaan sa pagbili ng bakuna. Masaya ba ang ating mga kababayan, di ba? Ayan, kaya yun ang ano natin. Okay, sa ating po namang pagpapatuloy, nais lang ho nating ayan, sabi ni Kuya Charlie, masaya ako at nakapagbahagi pa ng kaunting ayuda kagabi bago mag-GCQ. Yes, nabalitaan ko nga yan. Bigas, kaunting pera, ayuda doon sa ating mga komedyante. Alam mo, Kuya Charlie, talagang kapag ikaw mayroong pusong ano talaga, at isa yan sa mga tinatawag na hindi lang natin masabi na advokasya Kumbaga sa ano, kapag yun na talaga yung nananaliti sa ating dugo kahit na anong mangyari, hindi ka pwedeng makatiis at hindi mo matitiis yung ating mga minamahal na mga kabayan, lalo tigit sa panahon ngayon ng pandemya. Di ba? Kaya yun ang napakahalaga, kaya nga nagagalak ako. Just keep it up, Kuya Charlie, at dito man sa atin, dito sa ating plataforma, tayo naman magsasagawa rin ng ano, kaya lang siyempre, tayo'y nabuelo at doon sa ating isinasagawang pagbuelo, alam naman natin na talagang kinakailangan yung tinatawag na improvement pa. Kinakailangan mas mapag-ibayo natin at bukod dyan sa upgrading na isinasagawa natin, marami pang mga dapat baguhin. At kaya nga medyo siguro in the next few days, magpapalabas yung ating nerve center ng parang pabatid o ika nga memorandum sa lahat ng mga players ng DSCC, itong broad streamcast communicators. Okay? Sa ating pagpapatuloy, meron na po tayong 10 minuto ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating papatuloy, tulad ho ng ating nakagawian, nais lang ho nating bigyan daan yung tinatawag na ilang mga mahalagang Benjamin impormasyon Protasio, salamat sa pag-like at na isa ka na sa balita, BSCC family. no? Lalo tigit, ito po naman may kinalaman po dito sa mga dapat hong mabatid ng ating mga kababayan. Lalo tigit ngayong Lunes na Lunes ngayon. 22 na sa buwan ng Marso taong taong 2021. Ayan, okay. At iisa-isahin natin yan. Okay, so wait lang. Okay, may mga queries dito. Para sa lahat, kapag kayo magbibigay ng inyong detalye para dun sa COVID vaccination certificate, mas mainam na ho na piliin ho ninyo. Piliin ho ninyo yung inyong para mas mainam yung tinatawag na passport number bilang preferred ID at ipagkaloob ho ninyo yung expanded name exactly mismo yung kung ano yung nasa inyong pasaporte.
makatutulong ito lalo tigit kung kayo ay magbabiyahe patungo sa ibang bansa. At kapag wala namang kabiguan, i-acknowledge ko ninyo at itago ninyo ito. At para nang sa ganun, sa darating na mga panahon, yung health insurance companies, i-insist nila yung ganitong same cover corona hospitalization, ano? Yung pagkaka-hospitalize nyo or high premium doon sa mga hindi nagkakaroon ng record of vaccination. Yan, okay? At yung 14 na digit number po, lubhang kailangan ho ito. Necessary. It is very necessary. Okay? At itong vaccination certificate po ay panibagong attachment doon sa passport para sa pagbiyahe sa ibang bansa, no? International travel. At ito'y magiging mandatory para sa interstate travel also. Ayan. At magiging mandatory din ho ito sa insurance, para sa hospital admission, papa-opera o surgeries. Similar din sa HIV test bago sa ano ba pang surgery. At kaya ho ibinabahagi ito, kaya ho natin ibinabahagi ito para lang sa ganon, magkaroon ho kayo ng tinatawag na ideya at para hindi na ho magkaroon ng magkaminsan ho kasi nagkakaroon ng implikasyon at nagiging komplikado. Nagiging komplikado po yung ano. Kaya yun ang napakahalagang dapat pakatandaan ng ating mga minamahal na mga kababayan. Okay? 13 minuto na, 48 segundo ang siyang lumilipas sa oras na 5:00 ng hapon. At sa ating pagpatuloy, sabi ni Kuya Renato Sulit, siyempre po sir, nakakalungkot. Josephine Roquero, salamat Dahil sa pag-like marami na isa naman ka po na sa BSCC family. Ang tinatawag na nagka-COVID. Pray lang po tayo, kaya po natin yan. Ayan. Ma'am Josephine Roquero, mula dyan po naman sa Tansa Cavite, magandang hapon daw, sabi niya. Happy blessed Monday. Keep safe always. God first. Thank you so much kay Ma'am Josephine Roquero all the way dyan po naman sa Tansa Cavite. Okay, sa ating pagkapatuloy, si Ma'am Rachi Boom Mendiola nanonood lang. Pero hindi, nag-hi naman siya. Yan, pero alam mo ninyo, itong si Ma'am Rachi, believe ako rito kapag ka nagbigay ito ng komento eh. Okay? Si Kuya Danny Macan Santos, dyan sa Zamboanga. Yan yung station na manager natin dyan sa radyo ng Bayan Zamboanga. Danilo Macan Santos. Yan. Buenas tardes, Kuya Danny, ha? Kumusta ka na dyan? Si Ma'am Rachi Bumendiola, I understand she's also working or out of the country. Hindi ko natin malaman kung saang bansa nandun, ano? Pero maligayang panonood at pakikibahagi kay Ma'am Rachi Boom Mendiola. Ito po yung regular participant, viewer, no? Ni Kuya Ben Paipon doon sa kanyang pagsisimpapuwid doon sa Your Honor Please from 8 o'clock in the evening until 10, no? Manila time. Ayan. Si Kuya Rex Banjo San Pedro, antabayanan ho natin yung kanyang latest update. Diyan po naman sa Geneva, Switzerland. Hindi nyo na itatanong, itong si Kuya Rex Banjo San Pedro, siya po yung ating point person na kung saan nagbibigay ng update kung ano yung nagiging pangyayari at kaganapan. Diyan po naman sa bahagi ng Geneva sa Switzerland. Okay? Magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Kabilis ng oras. Kaumpisa lang ho natin eh. 16 na minuto na at 26 na segundo ang siyang lumilipas sa oras na 5:00 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, iisa-isahin ho natin yung ating ibabahagi. Baka mamaya hindi pa rin nababatid ng ating mga kababayan yung tinatawag na figure as of this time, as of today, as of this hour. Ito namang figure na ito nagmumula ho ito
ipinadadala ho sa atin ng kagawaran ng kalusugan. Kaya yun, itine-turn over ho namin sa inyo ng kagyat. Agad-agad. Okay? Para nang sa ganon, yung first-hand information, kayo na mismo ang makabatid. Dahil kung magkaminsan, kapag ka medyo patatagalin, sayang yung oras, mas mabuting mas batid nyo na. Kung magkaminsan, baka mamaya mauna pa yung kapitbahay. Alam naman natin, ano, merong, anong tawag dito? May pakpak yung balita eh. Hindi ba? Okay? So, anyway, sa atin po naman pagpapatuloy, ito yung sinasabi ho natin, ano, yung latest figure today. Araw ho naman ng, araw ho kasi ng Lunes, no? 22 na sa buwan ng Marso, taong 2021. Okay? As of today, ngayong araw na ito, yan, para at least magkaroon kayo ng idea. Another breaking ho ito, ha? So, ito po yung bagong COVID cases. New COVID-19 cases. Kung mong nakalipas na mga araw, 15,000 yung nadaragdag. Ngayon may dadagdagan ho tayo ng 8,019. Yan, 8,019. Yan, maliwanag yan. Nadagdagan ho tayo ng 8,019. So, lumalabas na another record high ito eh. Lumalabas na nadagdagan po yung kabuang total, yung pinakasuma total po, nasa 671,000 671,792 na kung saan yung 80,970 yung mga active cases. At nasa talaan din yung 103 mga nakaligtas at merong 4 na fatalities. So yung mga recoveries po umabot na sa, yung mga gumaling umabot na sa 577,850 at yung death toll ay nasa 12,972. Ulitin nun natin, nadagdagan tayo ngayong araw na ito ng impeksyon ng COVID-19 ng 8,019. So yung kabuang total po ay nasa 671,792. At itong figure na ito, tulad po ng nabanggit natin kanina, ito ay tuwiran galing po sa mismong kagawaran ng kalusugan o itong Department of Health. Okay? Magpapatuloy tayo, 19 na minuto na. At ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod Hanilet Peñas na Boses, henerasyon. salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Okay, magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. We have 21 minutes and 44 seconds ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, mabanggit ko lang
medyo nagtakda na ho ng ultimatum, ano? Itong si Secretary Francisco Duque III ng Health Department doon sa mga ospital sa mga rehiyon na gamitin ang kanilang mga COVID-19 vaccine. Kapag ka hindi, ito ay kukunin na muli sa kanila. Okay? Siguro alam naman ni Ginoong Kalihim na Francisco Duque III yung mga tinatawag na mga dapat yung mga panuntunan, ano. Ngayon, siyempre, isipin nyo mabuti kung bakit hindi magamit-gamit ng mga nasa rehiyon yung bakuna. Alamin nyo muna kung bakit hindi nila magamit-gamit. Ikalawa, kung kayong dalawa ni Ginoong Carlito Galvez, yung itinalagang vaccine czar, ay nagpipingkian na. Natataranta na kasi kayo pare-pareho dyan sa IATF, di ba? Natataranta kayo sa pag-surge, biglang pagdami nitong mga infected ng COVID-19 cases hanggang sa the other day or 2 days back, nag-away na kayo mismo. Pinare-recall mo yung mga bakuna na pinadala na sa mga regions. At dali na lang dito sa National Capital Region dahil maraming naapektado rito. Isipin nyo mabuti. Yung mga bakunang yan na nagmula sa China na donasyon, limitado, iisang dose pa lang ang nakukuha. Yung pa lang na ituturok ninyo. Okay? So, bibilang pa ng kung ilang araw para sa ikalawang dose. Di ba? Pangalawang ineksyon. Okay? So paano mong yung katulad niya, nabalitaan mo, nalaman mo, hindi pa siyempre nagdadalawang isip marahil yung mga nasa riyon. So yun muna dapat mong alamin. Ngayon, siyempre, naka-allocate na yung itinalaga ni Ginoong Carlito Galvez sa mga probinsya tapos ipo-pull out mo. Paano kung dun naman dumagsa? Di ba? Kaya kayo natataranta, nagkakanya-kanya kayo ng sagwan. Diyan sa Interagency Task Force Di ba? Hindi kayo magkaroon ng I just don't know kung anong nangyayari sa inyo. Ayaw natin sabihin na totally naging pabaya kayo. Hindi naman siguro. Dahil kung naging pabaya kayo, baka mamaya grabe pa inabot natin. Pero kung noong nakalipas na taon, hindi puro papogi points lang yung ginawa. Nitong nung binuunin niyo yung IATF, mula pa nung Pebrero kasi yan Kanya-kanya na kayo ng postura. Pebrero, Marso yan. Marso na nagtuloy-tuloy na. Kaya yun ang nangyari. Ito na tayo. So sana naman, medyo magkaroon namang ng tinatawag na tamang aksyon. Itong ating kagawaran ng kalusugan. Gino Salaw, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Sa aking butihing sister-in-law, napakahusay na obstetrician gynecologist from the Medical City, si Dr. Gomercinda Cruz Javier. Thank you so much, Tita Sin, for viewing in, for joining in. Ayan. Sinasabi ni Ma'am Josephine Roquero, I'm asking Sir Tony, bakit hinaharang ng IATF at ng DOH ang mga negosyante na bumili ng vaccine sa ibang bansa? Iisa lang ang makasasagot niyan. Ma'am Josephine Roquero. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala namang isasagot yung mga tatanungin natin sa IATF saka sa DOH. Wala silang pwedeng isagot. O kaya si Ginong Harry Roque. Dahil yun ang tagapagsalita, yun ang pwede nating tanungin. Hindi lang natin alam kung magsasabi ng totoo. That's the problem. Okay ba, Ma'am Josephine? So ngayon, now you know, alam na this. Alam na po ng ating mga kababayan yan. Yun lang ang po pwede nating tanungin. Hindi tayo nakasisiguro kung mamayang gabi, siyempre araw ng Lunes ngayon, baka mamayang gabi meron na naman na recorded na press briefing. Pero hindi ko alam kung ang punterya ng press briefing, itong patuloy na pagdagsa nitong COVID-19, patuloy na pagdami ng mga infected, itong patuloy na pagdami ng figure nitong COVID-19. Hindi ko alam kung yun ang tutugunin.
ni Pangulong Duterte. At hindi ko rin alam kung matutugon niya yung katanungan ng sambayan ng Pilipino. Yung katugunan, yung katanungan, saan na napunta yung mga inutang para pambili ng bakuna? Saan na napunta yung inaprubahan ng ating dalawang kapukulungan ng Kongreso na figure para pambili ng bakuna? Saan na napunta? Ano na nangyari doon sa inaprubahan na Build and Heal as One o yung Baho 1 at Baho 2? Ano na nangyari dyan? Sa pondong yan na pambili pa rin ng bakuna. Yung inutang dyan sa Asian Development Bank, sa World Bank. Di ba? Ano na nangyari dyan? Yung SAP 1, SAP 2, yung SAP 1 hindi kumpleto na naipamahagi. Yung SAP 2, wala. Wala. Nakanganga yung mga ating mga kababayan. Nagkawindang-windang, nawala ng trabaho, namutla, nagutom, di ba? Yun, hindi ko alam kung matutugon yun o ilalatag yun o sasagutin. Once na magkakaroon ng recorded, sanitized press briefing mamaya. We still don't know. So, alamin nun natin yan. Okay? Sabi ni Kuya Charlie Fry, nabanggit ko sa iyo, Tony, in private, na bawal ang multinational companies dito sa atin na may planong magdala ng bakuna for their employees. Here are being required to donate the same amount of vaccines to the government for them to get a green light to send vaccines here. Yun nga sinasabi ko, Kuya Charlie, no? Actually, napag-alaman natin na kung bakit ayaw payagan dahil alam naman natin, nag-exert ng effort, if you can still remember, nag-exert ng effort yung ating embahador sa Estados Unidos sa katauhan itong si Ambassador Babes Romualdez para makausap ang Pfizer. Katuwang pa nga dyan, magkatuwang sila nitong si Secretary Teddy Boy Locsin ng Department of Foreign Affairs. Magkatuwang sila niyan na nakipag-usap. Pero ang problema, Broadstreamcast Communicators, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. ang hindi natin malaman, Kuya Charlie, ang problema rito, bakit hindi na kumpleto nitong si Kalihim Francisco Duque III yung mga dokumento na dapat nanalagdaan niya. Kaya nga nagkaroon bigla ng pagdinig ang Senado. Hindi masabi-sabi nitong si Secretary Locsin kung sinong nagbagsak ng bola. Hindi rin mabanggit nitong si Ambassador Romualdez kung sinong nagbagsak ng bola. Nirekta mismo ngayon nitong si Senator Pampilo Ping Lacson. Rekta niyang sinabi, ang nagbagsak ba ng bola si ganon, si ganyan. Hindi ba? Di na Bulgar yan. Ano nangyari? May pressure. Pinagre-resign. Hindi naman. Wala naman naging kaganapang ganun. Paano darating yung Di ba? Sa mga dokumento, problema, pinoproblema. Na dapat sana noon pa meron na. May pambili naman Hindi ba? Sinasabi may pambili. Nasaan? Panay ang dahilan na keso ganon, ganito, ganyan. Hindi kayang sagutin yan. Dapat idirekta yung tanong. Nagtataka ako, walang nagtatanong. Kung sabagay, pagka nagtanong ka, mura ka lang Hindi nyo ba natatandaan? Merong ilang mga media practitioner nun, pinagmumura niya sa hindi magustuhang katanungan. Kapag may kumontra, mumurahin ka lang, tatapatan ka ng mura. Di tapos ka na. Huge salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Kaya nga, yun ang sinasabi natin. Kaya, halatang halata maikukubli mo pa ba sa publiko yan? Di ba? Lahat ng mga rito, very willing. Karamihan ng mga local executives natin, di ba? Napansin nyo naman. Napansin nyo, ano yung mga in-order nilang bakuna? Meron silang sarili-sariling Pero bakit pinipigilan ng national government? Anong rason?
'Di ba? Anong kadahilanan? 'Di ba? Lahat puro AstraZeneca yung ano. Ay ano nangyari? Ay yung dumating na ano rito, para mabigyan ng daan yung Sinovac. Yun ang maliwanag. Yun ang nagdudumilat na katotohanan na nanggaling at mula sa China. Donasyon yun. Take note ha, donasyon ha. Donasyon pa lang yun. Ganon din yung dumating na AstraZeneca. Oh. Ngayon, hindi ko alam kung masasagot itong si Ginoong Harry Roque yung tagapagsalita. Hindi ho natin malaman kung masasagot niya yung katanungan ni Juan de la Cruz ng taong bayan. Saan na napunta? Yung mga inutang, yung pondo, yung pera, pambili ng bakuna para sa ating mga kababayan. Nasa na yun? Di ba? Oh. Meron ba makasasagot? Palagay ko, ala. Ha? Magpapatuloy tayo, ha? 32 minuto na, 58 segundo. Ang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, meron ding mga nagtatanong, no? Actually, mga concerned citizen po ito eh. Tinatanong nila, seryoso ba talaga ang ating pamahalaan para labanan at bakit ganon? 'Di ba? Bakit ganon? Hindi yata naputol. Ayun. Hindi nakasaksak. Lobat. Oo, nalubat nga. Hindi nakasaksak. Anyway, yung sinasabi ho natin, hindi ho kasi nagkaroon ng tinatawag na yung mga sinasabi ho kasi na kung talagang seryoso. Actually, seryoso naman eh. Nandun yung pagiging sincero. Hinggil dun sa tinatawag na pag sasagawa ng tinatawag na hakbangin para dito sa paglaban sa COVID-19. Kung natatandaan ninyo, nung nakalipas na linggo, early last week, di ba? Sinasabi nitong si Ginoong Harry Roque, excelente raw ang performance ng ating bansa dito sa tinatawag na rito sa COVID-19. So kung excelente yan, sana hindi umabot ng umpisa, nag 5,000 muna di ba? 4,000, 5,000, hanggang sa naging 7,000. Yun. Ngayon, 8,000 na. No. So, ayun ang nagiging problema. So, paano mo ngayong kumbaga parang taliwas yung statement niya doon sa totoong nangyayari. So, ikaw man ang ordinaryong mamamayan, pagka narinig mo yung ganung kataga mula sa opisyal ng tagapagsalita ng palasyo, parang manliliit ang paningin mo sa kanya dahil halatang halata di ba? Kaya yun ang isang bagay na lungkot na lungkot yung ating mga kababayan. Bakit hindi na lang siya magsabi ng totoo? Mas matatanggap natin yan kaysa magsinungaling siya. Di ba? Kaysa magsinungaling siya. Habang nagsisinungaling siyang ganun, kay Pangulong Duterte nagbubumirang bumubuelta sa kanya. Di ba? Hindi, siya yung opisyal na tagapagsalita di ba? Kung official spokesperson ka, dapat, kung ano yung dapat, yun ang sabihin mo. Di ba? Pero kung minsan, pinangungunahang bait mo, ganito. Hindi ko alam kung bakit ka pinalalampas ba't pinalalampas yung mo yung estilo mo? O baka naman talagang meron na kayong special arrangement. At the expense ng ating taxpayers na nagpapasweldo sa inyo. Di ba? Wag naman. Magandang hapon kay Kuya June Brutonel. Mula yata yan sa Cabanatuan City, tama ba? Diyan sa Nueva Ecija.
Thank you so much for joining in. Si Kuya Melito Rodelio Militante, sabi niya, good afternoon Sir Tony. Kakainis, GCQ na naman sa buong lalawigan. Yan, siyempre, pasukan Laguna eh. At ayon sa usap-usapan, mahigit 20 katao mano ang panibagong naapektuhan ng COVID dito sa aming barangay. Hindi ako makalabas kasi bawal sa kalsada ang mga bata. O nga, bawal. Yung mga underage, akala nung iba puro overage lang ang bawal. Pati yung mga underage, bawal na rin. Mahirap na, hindi kayo pwede makipagtalo dun sa mga sisita sa inyo. Ayan. Sabi naman itong si Kuya, ano ito? Ano nangyari doon? Nawala. Ayun, si Kuya Renato Sulit, sabi niya, Sir, sa aking pananaw at opinion, baka po nag-iipo ng pangkampanya sa darating na eleksyon. Sabi ni Kuya Renato Sulit. Po pwedeng ganon. Pero ang ano naman, ang tigas naman ng loob nila. 'Di ba? Nagkakawindang-windang na nga, nagkakandamata yung ating mga kababayan. Yung mga taong nagtiwala sa kanila, kaya nandiyan sila sa kanilang poder ng kapangyarihan. Tapos ganyan pa. O, 'di ba? Nasaan yung kanilang tinatag na konsensya? Kung meron, ano sa tingin nyo, meron ba? Dahil kung meron, hindi tayo magkakawindang-windang ng ganito eh. Kung meron, sa tingin nyo, meron ba? Wala. Di ba? Ano sa tingin nyo? Meron o wala? Yung mga ano dyan, di ba? May mga nagsasabong dyan, di ba? Meron, wala. Wala, meron. Meron, wala. Anyway, ito yung nababanggit lang ho natin upang nang sa ganon, tumimo sa kaisipan ng ating mga kababayan dahil even up to this time, marami pa rin nadadala ng maling agos. Kumbaga sa lason na yung kanilang kaisipan. Pag sinabing, hindi, sabi, gano'n, ganito, ganyan eh. Okay lang, gano'n. Sabi ni, ganito, okay lang. Ayan. 8,000 na. Huwag ho kayo magtaka sa darating na mga araw, bawat araw 10,000 ng 10,000 madadagdag na impeksyon. Ngayon, kapag ang salita nito mga troll, yung mga tinatawag na DDS or whatever, yung mga bayaran, kapag kayo sasang-ayon na, okay lang, wala na kayong puwang dito sa Pilipinas. Di ba? Yun naman kung mahal nyo ang iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Pero pagka nagkawindang, isa lang ang madali, tuloy-tuloy yan, maniwala kayo. Wala pa sigurong dinadapuan ng karma. Once na may dinapuan ng karma dyan, ay nako, tuloy-tuloy. Pero meron ho tayo natanggap na feedback eh. Marami na raw nagbaback out ng mga troll. Totoo ba yun? Yung iba nagsosoli raw ng nung kanilang sinusweldo. Anyway, alamin natin yan. Okay? Okay, sa ating pagkapatuloy, meron na po tayong kabilis ng oras eh. Ano ba nangyari? Ayan, tingnan natin kung what happened. Okay, sa ating pagkapatuloy, kabilis ng oras sandali lang at medyo titingnan muna natin tong titingnan muna natin tong sinasabi nitong ilan sa ating mga kababayan. Sabi ni Ma'am Angelica pa, Sir Tony, parang laban o bawi lang. Yung pera nakatago, huhulaan kung saan. Mahirap yan, yung huhulaan kung saan. Pwede naman nilang sabihin. Di ba? Ano ba naman yung magsabi sila ng totoo? Di ba? Ngawit na yung taong bayan sa kanilang pagsisinungaling. Ay, sus Mariosep. Ayan. Tapos sabi pa, ano ba nangyari? Nawala. Ayun. Ayan. Sabi ni
Ayun, nabanggit na natin. 11,000 cases per day. Sabi ni Angelica Paz, ang projection ng Octa Research by end of March. Sa katapusan nitong buwan ng Marso, ha? Mukhang magkakatotoo po yata. That's possible, Ma'am Angelica, dahil ngayon nga, nasa 8,000 plus na eh. Lunes pa lang, ha? Lunes pa lang at wala pa tayo sa latter part of this month. So, doon sa prediction ng Octa Research, probable yun at po pwedeng magkatotoo dahil dito nga, hindi masawata eh. Hindi walang yun nga ang sinasabi ho, may programa ba talaga yung gobyerno patungkol dito? Kung meron, ba't nagkaganyan? Di ba? Kung merong hakbanging ginagawa, di ba? Hindi dapat magkaganyan kung meron eh. Oh. Kaya nga, anyway, in fairness naman, no? Hindi naman natin sinasabi na wala silang ginagawa. Oo, meron. Wala tayong problema ron. Ang problema, anong klase? Katulad lang nito. Di ba, hinamo na kayo nung isa sa ating mga kasamahan dito. So, ang nakatalaga na mga miyembro ng IATF, puro general. Ha? Subukan yung kung ayaw nyong tanggalin yung mga general na nasa IATF, magdagdag kayo ng mga eksperto sa kalusugan, mga health experts, mga doktor. Palagay ko walang rason para hindi makatulong yan. So, anong magagawang tulong nito mga general, mga retiradong general? Ano alam niyan patungkol dito sa pandemya? Anong alam niyan patungkol dito sa So, ito namang si Ginoong Duque, siya yung tinatawag na tagapamuno nitong IATF, pwede naman siyang magmungkahi eh. Mr. President, baka po pwedeng ganun. Ba't hindi niya masabi-sabi? Dahil komo patuloy yung pagkalong sa kanya? Hindi siya makapag-suggest? Hindi ko alam kung mahal pa nila ang sambayan ng Pilipino. Ha? Hindi ko alam kung mahal nila ang taong bayan. Hindi ko rin nararamdaman kung mahal nila yung mga taong nagtiwala sa kanila para malagay sila diyan sa poder ng kapangyarihan. Yun ang hindi natin mabatid eh. Yun ang hindi natin malaman kung mahal pa nila. Ngayon, kung hindi, sabihin nila, di ba? O, pasensya na kayo. Ha? Pasensya na kayo kung nagoyo namin kayo noong 2016. O, di ba? Ito lang yung purpose namin. O, ito ngayon ha. O, may mga kakandidato, suportahan nyo ulit para tuloy-tuloy tayo rito. O, ganun ang di ba? Kaya ngayon, kayo yung mga botante, okay pa ba sa inyo? Okay pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Hindi ba kayo nawala ng trabaho? Hindi ba kayo na-dislocate? Di ba? Nakatanggap ba kayo ng ayudang para sa inyo? Di ba? Ngayon, kapag ka na-achieve yung lahat yan, natanggap yung lahat yan, nasa sa inyo ulit yung desisyon. Di ba? Kayong may tangan yan eh. Ngayon, isipin nyo na lang kung ano na lang magiging kinabukasan ng susunod na henerasyon. Okay? Magandang hapon kay Ate Maureen at Vincula. Yan, good afternoon thank you so much for being here with us. Yan, sa pakikibahagi. Sabi niya, may ginagawa nga sila, pero sablay talagang sistema. Totoo naman eh. Ha? Sino kaya yung pwede natin tagurian dyan ng hari ng sablay? Ha? Sabi pa ni Ate Mau, hindi naman kasi ito literal na gyera. Sakit ang kalaban natin. Dapat talaga health expert ang kailangan. Ito na nga eh. Iminungkahi ito ni walang nakipag-deal. Si Charlie Pre nagmungkahi nito sa social media eh. Mauad, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Walang walang nakipag-deal sa kanya. Paano makikipag-deal? Unang-una, di ba? Paano makikipag-deal? Unang-una, bakit, anong tawag dito?
Biruin mo, siyempre, puro health experts yan eh. Yun ang ilalagay. Siyempre, alam nila eh. Batid nila, yung ano, kumbaga sa ano, alam nila yung mga dapat gawin, alam nila yung mga dapat i-execute, alam nila yung dapat imongkahi, di ba? Alam nila kung sino yung pwedeng itap para ma-contain ito, ganyan, ganito, ganyan. But the problem, doon sa tinatag na ah, yung kita, na iniisip na kita, kickback or whatever, na pera ng taong bayan, eh baka maapektuhan yun. Yun ang ayaw na ayaw nilang mangyari. O, katulad yan, o, yung sinasabi ng iba sa ating mga kababayan, eh hindi, kaya siguro hindi nila masagot-sagot kung nasaan yung pondo, kung nasaan yung inutang para dyan sa bakuna. Eh dahil nga, siyempre, pinaghahandaan nila yung 2022 elections. Diba? Yung pa bang iisipin nyo sa nangyayari sa atin ngayon? Yun ang katanungan natin. Yung pa rin bang iniisip ninyo? Eh ano kaya kung ang isipin nyo, doon kayo nag-focus, hindi dyan? Masyadong halata eh, masyadong obvious, di ba? Masyadong obvious, halatado kayo ang taong bayan. Maski ang isang mangmang, halatang halata kayo. Tapos, ang lolokohin nyo itong mga well-educated, itong mga nasa antas ng ating lipunan. Harap-harapan kung guyuin ninyo. Harap-harapan kung magsinungaling kayo. Hindi ba? Eh, sinong matutuwa niyan? Oh. Kaya yun ang nakakalungkot. Kaya, anyway, sa ating pagpapatuloy, meron na po tayong ang bilis ng oras, 49 na minuto na. 17 segundo ang siyang lumilipas sa oras na alas 5 ng hapon. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Okay, magpapatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Meron na po tayong Ayan, okay. Si Kuya Melito, sabi niya dito po sa lugar namin, ang isa na dapat sisihin sa hindi pag-ampat ng COVID ay ang LGUs. Masyado silang pabaya. Masyadong kampante nang sa gayon, kapag ka nag-lockdown na naman, may mauuwi na naman sila. Ano yung karugtong? Maiuwi na naman sila sa kanilang bahay na ayuda. Grabe naman yan, Kuya Melito. Medyo pagsabihan nyo naman yung mga LGUs na yan, kung kagawad yan, o konsihal, o vice mayor, o mayor, kung sa National Capital Region, concern na concern sila eh. Pagkatapos dyan pa sa Kalamba, ganyan. Wag naman, medyo pwede mo naman pakiusapan yan. Sabihin mo na lang, mayor o vice mayor,
medyo ano naman dahil kawawa naman yung ating mga kababayan, 'di ba? Kaya nga nais nating ipaabot yung dahil alam ko kung gaano nyo kabahal yung mga nagtiwala sa inyo. 'Di ba? Medyo tingnan natin yung kanilang sitwasyon. Huwag tayong maging pabaya. Palagi ko makikinig naman 'yan. Kung magkaminsan, 'di ba, nakikita kayo ng mga bata-bata niya mga anong 'yan. Nagsasagawa kayo ng tinatawag na feeding program or whatever. O 'di ba? Maski nag-a-attempt sila na gustong tumulong pero iba yung purpose nila, kakausapin nyo rin. Dahil maski pa paano, baka mamaya may malambot na parte sa kanilang puso di ba? Para mapukaw yun yung kanilang damdamin. Okay? Anyway, mga kaibigan, tayo po ala ng sapat na oras at bago tayo magpinid ng tabing, uunahan na natin yung lahat sa pagbati ng maligayang kaarawan. Mamaya po yan. Mamaya po, yung celebrator natin, pero actually bukas pa yung kanyang birthday, pero babatiin na po natin ngayon. Happy birthday and more birthdays to come. Dito sa ating Vice President ng Broad Streamcast Communicators, walang iba kundi si Kuya Ben Paipon. Happy birthday and more birthdays to come. Ayan, okay? Ayan, sabi pa ni Kuya Melito, dito po kasi sa lugar namin, nung kasagsagan ng pandemya, nung nakaraang taon, nagbigay ng nakaripak na ayuda, bigas, at may kasamang groceries. Ang gobernador, ibinagsak sa barangay. Ang ginawa ng barangay, niripak ulit. Ang natanggap nilang mga mamamayan, bigas na lang yung Sus Mariosep. Ganyan talaga nangyayari. Kaya nga, wag dapat idaan dun sa dapat irekta na. Pagka may mga repack, another repacking ang gagawin, magkakaroon ng hocus-pocus. Sus Mariosep. Nangyari na yan Sabi ni Kuya Serafin Marabot, sabi niya, bottom line ng mga pangyayari sa ating bansa, puro hula ang ginagawa ng mga general dahil wala talagang alam ang mga yan sa medical at scientific aspect ng pandemya na hinahayaan naman ni Duterte dahil sa bibig nga niya mismo galing na pinalalamon niya ng pera yung mga yan. Sinasakripisyo niya ang kapakanan ng buong bansa para sa pansariling kapakanan. Totoo yan. Yan ang sinasabi natin Kuya Ricky Tisoy, good afternoon. Sabi pa niya, Elisa Patino, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC family. Bili na lang ng vaccine. Dahil ibig sabihin, parang wala na siyang inaasahan sa gobyerno Di ba? Kaya nga sana napunta. Ayun ang katanungan. Masagot lang ni yun, palagay ko, masagot lang ng maayos. Baka hangaan siya ng ating mga kababayan. Hindi. Malito Rodelio Militante, salamat sa pag-like na isa ka na sa Kung BSCC meron daw sila family. nakitang sinungaling, yan ang pinakanuknukan ng sinungaling. Shout out sa iyo, Malito Rodelio Militante, salamat sa pag-share isa ka na sa BSCC Anyway, mga family. kaibigan, ala natin sapat na oras Sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakaagapay, nakasama, nakasalamuha. Ricky Thank you Tisoy, so salamat sa pag-like na isa ka sa na sa ating, BSCC family. Dalawa, magkatuwang yung ating mga technical engineers si Gian, John, Angela, Salaw Esmilia, and of course si Gino Salaw. Ito po naman ang inyong abang lingkod. Kuya Tony Salaw, nag-iwan ng isang makabuluhang dapit hapon na daway laging sumati ng pagpapala ng dakilang lumikha. Magandang dapit hapon po.
Opinyon at pananaw. Dito ka nagmula sa isang lahing malaya. Marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat maparipara. Ngunit anong nangyari sa dangal? Pati pangalan sinugal para lamang magkamay hanggang sa maging usakan. Maaari bang magbago Opinyon at pananaw. kahit Opinyon at pananaw. saan ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari bang magbago kahit saan ka man patungo? May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, Opinyon at pananaw. marangal, hayapan. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila.
Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon.